So mga guys, napanood nyo na ba yung pagpapasalamat po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Ito po mga kaibigan, no? Nagpaabot si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ng pagbati at pagpapasalamat kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez sa matagumpay na pagdaraos ng pinakamalaking Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Tagum City, Davao del Norte. Yan. So yan mga kaibigan, no? Yan yung picture niya. Yan. Siya po ay nagpapasalamat. Eto, kukomentuhan lang natin mga guys kasi etong si GMA, alam naman natin mga kaibigan na lately no, nagkaroon po ng parang iringan mga kaibigan sa House of the Representative dahil doon sa kanyang pinlano noon na patalsikin si Speaker Martin Romualdez mga kaibigan, no? So alam natin na nagkaroon sila ng let's say, kaunting hindi pagkakaunawaan, kaunting bangayan. Pero makikita mo dito, yung pagiging professional ni Speaker Martin Romualdez na mga kaibigan, in-invite niya, maging si Gloria Macapagal Arroyo, ang dating Pangulo, in-invite po niya regardless of what had happened to them in the past. Diba? So, ito po, makikita natin yung pagiging professional bilang isang politiko. Andyan po ang pagiging professional ni Speaker Martin Romualdez na hindi po siya kumikilos ng naayon sa kanyang emosyon. Katulad po ng ginagawa po ni Amy Duterte at ni Sara Duterte na kumikilos sila, nagsasalita sila ayon sa kanilang emosyon to the point na nagmumukha na silang mga kindergarten, no? Dahil sa kanilang mga inaasal. Eto po mga kaibigan, no, diretsahan po tayo dito. Real talk po ito mga kaibigan no? So, ayan po, in-interview po siya at sabi po niya, doon sa sagot niya, pwede naman siyang pumunta basta invited siya, no? Tinanong kasi siya kung makakapunta pa rin ba siya sa ibang mga Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Then sabi niya, pwede siyang pumunta basta invited. So makikita natin dito, andoon yung pagiging civil, no? Ni na Gloria Macapagal Arroyo, Speaker Martin Romualdez, si PBBM, no? Andoon yung pagiging isang professional talaga, no? Sa trabaho at nahihiwalay po nila ang kanilang mga pansarili na mga emosyon, nahihiwalay po nila sa kanilang trabaho. So yan po ang leader, no mga kaibigan, na kaya mong ihiwalay ang iyong emosyon sa iyong trabaho. Sabi nga din ni PBBM yan, di ba, na although mahirap, pero kaya niyang gawin. Unlike po dito kay Sara Duterte at saka kay Amy Duterte, na hindi po nila kayang gawin yun. Kita nyo, di ba? Ang daming mga functions na dapat nandoon si Sara pero hindi siya pumupunta dahil sa kanya pong emosyon, no? Dahil hindi po niya kaya na pumunta doon dahil ayaw niyang makita itong taong to, ayaw niyang makadaupang palad itong taong to. So, driven by her emotions, no? Siya po ay nagtatrabaho according sa kanyang nararamdaman at sa kanyang emosyon. So dito mga kaibigan, no, nakakatuwa na si PGMA, mga kaibigan, ay nagpapasalamat, although aware tayo, di ba? Kasi politiko yan mga kaibigan, at alam naman natin na si PGMA marunong yan lumaro mga kaibigan, no? Kung saan yung bola nandun yan, kung saan yung malakas nandun yan, no? So pero ang kagandahan nito mga kaibigan ay talagang napaka-professional niya. At mabalik tayo mga kaibigan, no? Nagpasalamat siya kay Speaker Martin Romualdez at lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan, no? Nagpapasalamat siya sa ginawang tulong dito sa Tagum. So, Tagum City of Davao del Norte. Mga kaibigan, nakakalungkot lang isipin na yung mga taga Davao, no? At saka yung vice presidente na taga Davao din na supposed to be mga kaibigan, Davao yan 'Di ba? Wala man lang ba siyang initiative na sumama sa Pangulo? Mga kaibigan hello mga kaibigan, eto lang pansin ko. 'Di ba ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay yan ang programa na talagang pinangungunahan ng ating Pangulo. Pinangungunahan ng Pangulo natin, Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Mga kaibigan, parang hindi ko pa nakita si Sara Duterte na
sumama man lang na umattend man lang sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair kahit dito man lang sa Tagum. Kasi Davao ito 'di ba? Wala talaga. So, ang masasabi ko dito, siya pala ang nagbe-break ng unity. Si Sara Duterte po talaga ang nagbe-break ng unity at hindi po si PBBM. Kasi mga kaibigan, nakita niyo naman 'di ba, mga Davao po, mga syudad po ng Davao pinupuntahan po ng ating Pangulo. Diyan mo makikita na talagang ang unity para sa Pangulo ay talagang nandyan, no? Pinupuntahan niya kahit yung mga lugar na dinispice siya, kahit yung mga lugar na siya ay minura-mura at pinagsalitaan ng hindi magaganda. Wala siyang pakialam, pinupuntahan pa rin niya at binibigyan niya ng tulong. Mga kaibigan, balik tayo kay Sara Duterte. Dabawenyo ka dapat nandito ka, di ba? Nandyan ka dapat. Di ba, Dabawenyo siya, dapat nandito siya mga kaibigan. Dapat di ba siya yung unang-unang natutuwa na meron pong tulong ang binibigay ng gobyerno sa City of Davao del Norte sa Tagum. Pero mukhang hindi po natutuwa ang ating Vice Presidente. Ano yan? Akala ko ba Vice President ka? Supposed to be, you're the alter ego of the President. Sa bagay, hindi na ako magtataka kasi doon nga sa ginawa mo na pagtatraidor sa Pangulo natin, pagtalikod ng Pangulo natin, pagpunta sa ibang bansa, pumunta ka naman sa rally ni Kibuloy. At nakikisaya ka doon at nakikiayon ka sa kanilang mga pinaglalaban. So, hindi ako nagtataka na hindi niya suportahan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, sa mga magandang mga proyekto, mga programa at mga mithiin ng ating Pangulo. Diba? Kaya nga yung sinasabi ko, ano pang ginagawa mo sa DepEd? Ang Pangulo ang naglagay sa iyo dyan. Ang Pangulo, ang boss mo, siya ang naglagay sa iyo dyan. Kung ayaw mong magpasailalim sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umalis ka na sa DepEd. Nang sa ganun, hindi ka na member ng kanyang kabinete. Umalis ka na sa DepEd. At ibigay mo na yan sa iba na mas deserving. At yung talagang secretary ng DepEd na talagang susuportahan ang mga programa ng ating Pangulo. Ano pang hinihintay mo dyan, Sara Duterte? Hindi mo deserve ang pagiging DepEd secretary. Diba? So, ayan mga kaibigan, no? Buti pa si Gloria Macapagal Arroyo nagpasalamat. Pero, ang isang Dabawenyo na si Sara Duterte, hindi man lang nagpasalamat. Diba? Pero mga guys, ang galing po niya mambatikos, no? O ano pa lang masasabi ni Sara Duterte, no? Nambatikos siya Pinahiya pa niya ang First Lady, pinahiya niya yung mga ahensya ng gobyerno sa pamagitan ng pambabatikos na sinabi niya na dumadami daw yung mga droga, mga krimen. O hello, anong masasabi mo sa 37 na employees ng Davao City? Diyan sa kapatid mo, Baste Duterte. Ano ang masasabi mo diyan? Ha? Pagsabihan mo naman yung kapatid mo na si Baste Duterte na ayusin naman ang Davao. Na kung hindi niya talaga kayang ayusin ang Davao, umalis na siya sa pwesto. Huwag na siyang magpakapal ng mukha. Ay sa bagay, hindi mo naman pagsasabihan talaga yan kasi nature niya na talaga ang pagiging makapal ang mukha, no? Galing sa tatay, sa anak, talaga makapal na talaga ang mukha niyo. So, hindi na talaga yan magbabago, no? So, yun lang Peace tayo dito. I love you, bashers. Peace. Everybody happy. Bye. Peace po. Bye. Admin Rich.